Guys, habang nagbabantay ako sa aking alaga na nanonood ng TV ng Olympics, ay magba-vlog muna ako about sa good news. Meron pong good news ang SSS ngayon dahil meron akong napanood na isang vlog about sa panibagong program ng nakalo-launch pa lang ng SSS. Nag-isip ako at inaral ko mabuti kung ano ba yung advantage and disadvantages nitong pagpapalit nila ng dating SSS UMID card into SSS Pay ATM card, 'di ba? So pinalitan na po. Ang una, talakayin muna natin yung disadvantage nito. Of course, yung pinondo noong unang taon na nilaunch yung SSS UMID card ay parang nasayang yon. Nasayang para sa akin because I know a lot of friends of mine and even a family member of us are having no yet the UMID SSS card. Very slow processing, and then hindi pa nare-release yung iba, hindi pa napapadala yung iba. I know for sure from OFW na nag-contribute sa SSS na they are not yet having the UMID SSS card, and yet ito na, all of a sudden pinalitan na nila agad ng panibago. So, yung mga ginastos nung nilaunch yung SSS UMID card ay parang nasayang yon. And then ito na naman, nag-isip na naman sila ng panibagong SSS card. They are going to abolish the UMID SSS card and they are going to change it. Oh, they already changed it into SSS Pay ATM card. So now, ito po yung yung advantage naman kasi from ordinary card, nagagamit natin ito sa parang na kasi ito you are handling already a debit card or credit card nitong SSS at parang multi-use din siya kasi aside from being an ATM pay card, magiging magiging valid ID mo na rin kasi nandoon yung mga details mo with pictures also. So parang okay din, okay siya, yun yung advantage niya. Pero syempre, lagi tayong nagsasayang ng pera, lalo na ang perang ibinabayad nila sa pagpapalit-palit ng panibagong style ng mga card o mga tipo of card that they are proposing is pera po ng mga taga-SS din yan. Saan ba kukuha ng panggastos ang gobyerno natin kung hindi tayo nagko-contribute? Of course, the money that they are going to take from changing from UMID card to ATM pay card will be taken from our contributions. So yun lang ang nakakalungkot. Pero again, ang nakita kong advantage is yung pagkakaroon ng madali ang transaction because of course if you are handling the new ATM SSS card, you can use that everywhere, especially if it is converted into ATM or debit and credit card. Pwede mo siyang magamit sa mga airports, sa terminals, at sa mga travel mo abroad kasi visa din siya eh. So yun yung nakita kong kabutihan. Anyway guys, let's see kung anong mga advantage in the future at disadvantage kasi hindi yan nawawala. Lagi magkasama yung dalawa. Hopefully, maging maayos na ito kasi 'di ba kung kalo-launch lang nila few months ago and then mag-iisip na naman sila ng panibagong pamalit dito dahil not satisfied with the discard na ni-launch nila. So it's another waste of time and expenses. So panoorin po natin ito. Nagtipid ako ng 3 bilyong piso para sa SSS, para sa inyo, dahil yung ID na yan ay hindi pwede na nagbabayad ang SSS ng 160 pesos kada ID. Diba? Pera niya yun eh. Pero may ginawa akong mas maganda si Ma'am Normin ang maki-explika. 3 bilyon ang natipid ko dyan. Ha? So para walang korupsyon, cancelin yung kontratang yan, kalokohan yung kontratang yan, gawa tayo ng ibang ID na libre, na walang korupsyon. Yon. So tama po yun. Yan. Kasi yung dati meron ho tayong tinatawag na UMID ID na binabayaran po natin ng
ang pag-operate niyan kasi meron tayong biometric capture, meron po tayong card production. Alam niyo, ang ginawa ho namin, yung UMID ID na yan, ginawa ho namin siyang functional card, maging UMID ATM pay card. Kasi ang benefits, ang loans, and even the refunds po ninyo sa SSS, lahat ho ngayon, hindi na ho tayo nagchicheke. Ang ano ho natin is checkless disbursement. So, mapupunta na ho yan lahat sa inyong mga bank account. Pero this time, it will be easier kasi pag kumuha ho kayo ng UMID ATM pay card, it will already function as an ID and as a disbursement card at the same time. So hindi na ho ninyo kailangan mag-enroll ng mga bank account, kundi yung ID na rin na ho yun, it will already serve as your bank account. Kasi we already talk with the partners, yung mga bangko ho natin, na they will be the one to produce the card. Kaya ho yung sinasabi ni PCEO na nakatipid. Kasi we partnered with the banks na sila na ho yung mga magpuproduce ng card, and at the same time, ililink ho yan sa isang bank account para ho lahat ng inyong mga disbursement mapupunta na ho doon. So ngayon, we are already working na yung may mga existing UMID card is mag-upgrade ho kayo. Meron ho kami mga pinadalang notice para ho i-upgrade ninyo ang inyong UMID card into a UMID ATM pay card. So meron ho tayong partner ngayon, yung Union Bank. Kaya ngayon naman ho, yung mga wala pa, kasi ito yung mga for the existing UMID card holder. Yung mga bago ho na wala pa, meron ho kami ngayong wino-workout. Magkakaroon na ho tayo, hindi na ho siya UMID. Kasi yung UMID, this is consortium ho yan with other government agencies. Pero we will have our very own SSS pay card. So nakipag-usap na ho tayo with the PSA para ho mas mabilis yung matching. So kunyari meron na ho kayo mga national ID, yung PhilSys ID, it will be faster na makakuha ho sa amin ng SSS pay card. So we are already talking with the PSA para ho mas mabilis yung ating validation and the verification, at mas marami na ho kaming kinakausap na bangko ngayon. So in the works na ho, Union Bank, RCBC, mamimili ho kayo doon ng mga bangko kung sino yung gusto ninyo para dito sa ating SSS pay card. And syempre, kung sabi nga namin, yung mga bangko na yan, dapat gandahan ninyo yung terms, di ba? Kaya as much as possible, sabi namin, wala nang opening balance, walang maintaining balance. So, in the works na ho yan, so we are targeting to implement that this year. So, hintayin ho ninyo, we will launch already yung tong project na to, at malalaman ho ninyo, i-announce po namin. So, hintayin ho natin. So, wala na ho tayong UMID card, but it will already be an SSS pay card, which will still serve as an ID ho yan. Tatanggapin pa rin ho yan as ID sa ating mga government agencies, sa mga private, as your identification card, but it will already be an bank account or disbursement account na ho ninyo kung saan mapupunta yung inyong mga benefits, loans, at hindi na ho kayo kailangan mag-submit ng mga DAEM. Di ba? Meron ho tayo ngayon tinatawag na nag-open pa kayo ng mga account sa mga bangko, saka ninyo isasubmit sa SSS, na minsan nahihirapan ho kayo because na-deny, because blurred ho siya, minsan hindi namin makita yung tamang account number. So, it will be easier pagka ho na-implement namin tong SSS pay card. So, we will announce po kung kailan natin ilo-launch. Wait.